Chinky, pwede ba ako magnegosyo kahit ako ay may trabaho? Kung yan ang tanong mo, sasagutin natin sa video na ito. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang world coach. Gusto mo ba talaga magnegosyo pero natatakot ka dahil nga baka maiwan mo yung trabaho mo, maapektuhan? May sweldo ka naman, may benefits, may security, pero deep inside, may boses na nagsasabi sa iyo, hanggang kailan ba to? What will be my life after work? Well, anyway, the good news is, alam mo bang pwede kang magnegosyo habang ikaw ay nagtatrabaho? Yes, pwede. Pero hindi para to sa lahat Kaya that's the reason why I want you to finish this video para malaman mo if entrepreneurship or being business is really for you while you're working. Okay, una, bakit maraming empleyado na gusto magnegosyo? Well, whether we like it or not, alamin po naman natin that our income pag sa trabaho po is limited but our expenses are unlimited. Do you agree? Siyempre, may pamilya ka, may pangarap ka, di ba? Minsan, pagod ka na rin sa ginagawa mo sa traffic, sa overtime, at isang araw napapaisip ka na lang, paano kaya kung may sarili akong negosyo, di ba? At the same time, hindi lang iisa ang source of income ko, which is really smart. Pero hindi lahat ng gustong magnegosyo ay handang magnegosyo. Let me warn you. Bakit? May pagkakaiba kasi pag inspired ka kesa prepared ka. May pagkakaiba kasi kung excited ka kesa disciplined ka. May pagkakaiba kung may idea ka at the same time alam mo kung paano siyang implement. Kaya nga tanungin mo, pwede ka bang magnegosyo habang ikaw ay nagtatrabaho? Pwede, kung handa ka, kung alam mo. Kaya nga bakit habang may trabaho pa? The reason why habang may trabaho ka, dapat nag-iisip ka ng second source of income mo para ika nga meron kang tinatawag na regular cash flow. I always tell people, your 9 to 5 job will pay your bills. But what you do on your side for building your business will help you build your dreams. Diba? Ang kagandahan kasi pag may sweldo ka, may pambayad ka ng bills, may panggastos sa bahay, pwede mong gamitin na puhunan. Ang trabaho mo ay hindi kalaban sa negosyo. Ang trabaho mo, yan ang pundasyon ng iyong negosyo. Yan magiging launchpad. Diba? Pero ito ang malaking pero. Okay? Pakinggan mo to. Hindi mo rin pwede bulahin ang sarili mo na sabihin mo habang nasa trabaho ka, negosyo ang gagawin mo. Why? You cannot serve two masters. Kaya nga very important, make sure when you start your sideline business or side income, there will be no conflict of interest. Let me repeat, dapat walang conflict of interest because you can never kill the goose that lays the golden egg. Do you agree? Kasi ang negosyo na tinayo mo sa maling pamamaraan, alam mo mangyayari niyan, baka ito pa magiging dahilan kung paano mawawalan yung trabaho mo. Kaya nga, alam mo, paano naman ako mag-i-start Chinky ng negosyo na walang conflict? O, ito na. Kumuha ka ng papel, ballpen, ilista mo to. Ang step number 1 na kailangan mong gawin is piliin mo ang negosyong nababagay sa lifestyle mo. Hindi lahat ng negosyo bagay sa empleyado. Halimbawa, kung may 8 to 5 job ka, dapat hindi ka pwedeng magtayo ng karenderya. Why? Kasi nga, it's a full-time thing. Kasi kailangan mong malaman sino bang babantay. Ikaw, diba? Hindi mo pwedeng manghatiin sarili mo. Ang unang dapat tanungin mo, di ba, na kakayanin ba ng oras mo, energy mo, lifestyle mo. Like for example, kunyari, kung sa food business pa rin, pwede. Itong gagawin ko, pag ako ay marunong magluto, kunyari, magaling ako magluto ng lasagna, Monday to Friday, ang gagawin ko, magma-marketing ako. Di magpo-promotion and marketing ako. I will take orders. And then pagkatapos ng Saturday, Sunday, during the weekend, dun ko lulutuin, i-deliver ko siya the following week. Nagigets nyo? Monday to Friday, sales and marketing. Saturday and Sunday, luto. Then pagkatapos, Monday, delivery ka. Nagigets mo, hindi maapektuhan yung current work mo. Pwede ka rin siguro kung empleyado ka, hindi ka naman magluto, online selling, digital products, affiliate marketing, freelancing after office hours. Wala siyang conflict of interest. Again, the goal kung bakit tayo nagdadagdag ng kita is to add, not to deduct. Step 2, warning ulit, huwag natin gagamitin ang oras ng work natin para sa personal na kita natin. Kasi kapag oras ng trabaho, trabaho muna. Huwag tayong mag-reply sa customers habang nagme-meeting. Huwag tayong mag-pack ng order sa pantry. Diba? Huwag natin gamitin ang ating laptop, internet during office work, and mga personal resources for your personal business. Kasi hindi lang to HR issue, character issue to. At kung gusto mo magtagumpay sa negosyo mo, ingatan mo yung pangalan mo. Dahil sa negosyo, ang puhunan mo dito hindi pera. Ang puhunan mo dito tiwala, reputasyon, integridad, yung pinagkakatiwalaan ka. Step number 3. Alam mo, suggestion ko sa'yo, habang pinapakinggan mo tong video na ito, at pinapanood mo. Alam ko maraming ideas na pumapasok sa mind mo. Ano dapat mo nang gawin? I-execute mo na. Start small. Maraming tao kasi may business idea, na-excite, nag-loan, nag-resign, nag-rent ng place, bumili ng equipment, nag-hire ng tao. Diba? Pagkatapos ng ilang buwan, walang benta, stress, utang, away na sa bahay, kaibigan. Diba? In other words, kamag-anak, inuutangan na.
Hindi porket may idea ka, may business idea ka, kailangan mo na talagang mag-resign. No. Alam mo kailangan mong gawin? Start small. I-test mo muna. Sell muna to 5 people. From 5 people, nag-work ba kung nag-5 to 10, from 10 to 20 to 20. Palaki ng palaki. Tignan mo kung may repeat customers ka. Tignan mo kung kumikita ka ba talaga. Tignan mo talaga yung tamang sistema. And then, huwag ka magkukwit. I always tell people, again, don't ever quit your day job because your day job will pay your bills. Kaya huwag kang magmamadali. Chinky, kailan naman ako magkukwit? Magkukwit ka na kung if your current income is already earning consistently 6 to 12 months consistently. That's number 1. May proof of concept ka na. Number 2, na ma-match na niya yung income mo or na out-earn na niya. Number 3, may potential pa siyang lumaki. Kung number 1, hindi pa siya regular na kumikita, ba't ka magre-resign? Number 2, hindi pa niya natatamaan yung parang target income mo, ba't ka magre-resign? Number 3, kung wala namang potential for growth, why? Don't shoot yourself on the foot. Kaya nga it's very important that we need to learn how to maximize also our time. Kasi whether you like it or not, kung gusto mo ng additional income, additional time, make sense? Lahat tayo may 24 hours, kaya pare-pareho ng ginagamit natin. Kaya pagkatapos ng trabaho, anong ginagawa mo? Are you dedicating your time thinking about your business that you want to start? Or nag-scroll ka, nagne-Netflix ka, nagchichismis ka, nagtatambay ka? Again, di masama naman magpahinga. Pero kailangan natin yon, di ba? Tama? Pero may pangarap ka rin sa negosyo. Kaya palitan mo yung oras ng comfort mo to growth time. Again, from comfort time to growth time. Kahit 1 hour a day lang. 1 hour ka lang mag-aral. 1 hour ka lang makipag-usap sa supplier. 1 hour ka lang magbenta. Sa isang taon, that will be 365 hours na yan. So, ang ginagawa mo, you are trying to use your comfort time to learning time and investment time. Ito ang pinakamaganda. Next question naman, Chinky. Sige, ready na ako mag-start, pero saan ako kukuha ng puhunan? Well, the good news is, yung sweldo. Kaya nga pwede mo maging puhunan yan di ba? Hindi ibig sabihin yung sweldo mo, ilalagay mo lahat sa negosyo. Ang ibig ko sabihin, ang kailang mag-set aside ka ng portion ng iyong sweldo. Please lang, wag na wag niyong uutangin ang iyong initial capital. Why? Pag unutang mo initial capital mo, hindi mo pa alam, tapos nalugi ka, syempre magbabayad ka pa ng interest. May responsibilidad ka pa. It's a very painful, parang reminder of the mistake that you made. Lahat ng sweldo na kinikita mo, napupunta lang sa pagbabayad ng interest dahil sa pagkakamali mo. And last but not the least, I think, this is very important, Step number 6, dapat meron kang tinatawag na exit plan. Hindi emotional plan. Ay yung parang, kailan mo malalaman talaga na kailan mo talaga sasabihin na magpo-full time na ako. Hindi porket na inis ka sa boss mo. Hindi porket na stress ka na sa trabaho mo. Hindi porket na ayaw mo na talagang mag-work. Ayaw mo na makita yung mga office mate mo. Kaya tanungin mo yung sarili mo. Like for example, may regular income ka na ba? That's number 1. Na-out-earn na ba? Consistent na ba? May emergency fund ka ba na 6 to 12 months just in case? Diba? Nagigets nyo? Kung wala pa, wag muna. Ito ay pagiging wise. Hindi natin pwedeng dadaan ito sa feelings. Kaya kaibigan, ang tanong ko sa iyo, ang trabaho mo ba ngayon? Nagiging hadlang ba sa negosyo mo o nagiging tulay ito para mabuo ang pangarap mo? Pero paano naman ang tanong, siguro sa inyo na marami, Chinky, alam mo talagang matagal ko na talagang gusto mag-business pero hindi ko lang alam kung paano mag-umpisa. What if I can help you with a nego challenge in 14 days? Tuloy-tuloy tayo. At your own pace, I can help you and guide you to start your business idea, business concept using the power of artificial intelligence. Will you be interested? Kung sinabi mo, yes, I'm up to the challenge, I'm interested, let me help you and guide you. All you need to do is just type Nego AI sa comment section and I will send you the full detail. And FYI, this is not for free. These are only for people who are ready, who wants to invest their time. Because honestly, I can give this to you for free. However, pag binigay ko tong 14-day Nego Challenge for free, hindi mo tatapusin to. So, ang hinihingi ko lang sa inyo is what we call as a commitment fee. Commitment na talagang once you invest money, you will invest time and effort. So, if you're interested to go with me and come with me with the Nego Challenge, just type Nego AI sa comment section. Finally, reminder lang, again, hindi mo kailangan umalis agad sa trabaho para magsimula ng negosyo. Kailangan mo lang magsimula para darating ang panahon, ikaw ay makakapag-umpisa ng sarili mong negosyo. And if you find this episode helpful to you, please do comment in the comment section. Kung may mga question kayo, please also ask in the comment section so that I will be able to answer your question. At kung meron pa kayong future topic na gusto mong akong i-cover, don't hesitate, pakisulat na lang sa comment section. Love to help you out. Ang trabaho mo ay hindi kakulangan. Itong trabaho mo ay magiging tuntungan mo para maabot mo ang pangarap mo sa buhay.
Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.